Magandang araw sa atin mga ka-TH. At once again, this is Saiko no Torrehanta. Welcome back to my YouTube channel. At meron lang ako ipapakita sa inyo mga ka-TH. Baka nagtaka kayo kung bakit mga kahoy itong nakikita natin dito. Mga kahoy ito mga ka-TH na mga marka. Yan, kung mapapansin niyo mga ka-TH. Ito yung isa itong uri ng tugas mga ka-TH na kahoy. Yan. Ang meaning sa ganitong klase ng mga sign, ito ay Budas marker. Tagos ang mga butas mga ka-TH, tatlo. Ang meaning kadalasan sa mga butas na ito ay merong tatlong chamber or closed tunnel sa ilalim na ng nakuhaan ng sign na ito. Pero ang problema mga ka-TH, hindi tinuloy ng kapwa natin ka-TH na nagkukay ang area na yon dahil sa financial siguro. At naghanap sila ng mga financier na humukay sa area na yan. At meron ng nakatakdang humukay nito mga ka-TH. Nakuha nila ito sa 10 feet ang markers na ito. Yan. Kahoy yan na tugas na pinigurize ng mga Hapon bilang palatandaan at nagpapahiwatig ito ng napakalaking deposito na andyan sa area. Tatlong butas, tatlong chamber or parang kwarto sa ilalim ng lupa mga ka-TH. Closed tunnel, ang ganitong klaseng sign. At kung saan ito nakuha, doon ang spot na dapat paghukayan mga ka-TH. Direct under kasi ang mga ganitong klase na butas. Tatlo. Direct under. Yan. Yan ang mga marka mga ka-TH na ginagamit ng mga Hapon. Dapat natin tandaan na hindi lang mga bato ang dapat nating tingnan. Sa mga site talaga na ginagawa ng mga Hapon mga ka-TH, mga engineering battalion, ay ganito ang kanilang ginagamit, lalo na dito sa Mindanao. Ito kadalasan na makikita namin, mga tugas na kahoy. Yan. At meron itong kasama mga ka-TH ito. Parang bato kung tingnan, pero ito ay asphalt mga ka-TH. Yan. Actually, ito ay 7 kilo. 7 kilos. Pero tipak lang ito sa kabuuan ng nakuha nilang asphalt marker mga ka-TH. At ay yung asphalt na marker, meron yung 7 spoke na nagpapahiwatig ng tunnel at napakalaking deposito under at nakabalot sa asphalt mga ka-TH. Kaya kapag ang mga deposito ay nakabalot sa asphalt, ay hindi ito na didetect ng anumang gadget mga ka-TH. Yan ang dapat natin tandaan. Yan ang ginagamit ng mga engineering battalion para pag-seal ng mga deposito. Ito mga ka-TH. Asphalt ito, hindi ito bato. Yan. Sadyang tinipak ito mga ka-TH para kunan ko ng sample at ipakita sa inyo na ito talaga ang pinaka-seal ng Hapon. May kasama pa itong pine tree mga ka-TH. Isang uri ng kahoy dito sa amin na kapag sinindihan mo ay magliyab mga ka-TH. Pine tree na marami dito sa Bukidnon na kasamang nahukay sa ganyang klase na marker. At meron itong live witness na nagtuturo mga ka-TH nung panahon ng pag gawa ng mga Hapon ng mga tunnel dyan sa area. Malaking tunnel ang ginawa ng Hapon mga ka-TH sa Pangpang na
libingan nila ng deposito. Meron itong live witness na tinuro niya ang area na binutasan ng mga Hapon. Hindi lang niya alam kung ano ang mga gamit na hinakot ng mga Hapon at pinasok sa napakalaking tunnel. Dahil ang papel ng live witness na yon, bata pa kasi siya nung nahuli siya ng mga Hapon, siya ang tagatugtog ng ukulele mga katiits. Mahilig kasi ang mga Hapon ng musika kapag nagtatrabaho sila. Yun ang naging papel ng naging live witness noong nadakip siya ng mga Hapon mga katiits. At siya ay naging mayor na ngayon sa Talisayan, Misamis Oriental. Hindi ko lang babanggitin ang pangalan niya mga katiits. Siya ang nagsabi ng may-ari ng lupa na dyan banda merong tunnel, kaya nagsimula silang naghukay at ito ang nakuha nila, itong sign na ito. Yan, Buddha's marker. Yan. At ito ang isa pang kahoy na markers mga katiits. Way back 2010 siguro, yun, nakuha ito ng grupo ng mga treasure hunter dito sa amin. Recovered ito mga katiits. Nakuha na ito. At ito ang dapat nating tandaan. Ito ay magsilbing parang halimbawa na ganito ang klase ng mga pointers na nagtuturo ng deposito. Kadalasan, sinasabi ko, mga dot ang mga katiits ang nagtuturo ng deposito o nag-signify ng mga deposit. Pero ito din mga katiits, nagpapahiwatig ito ng deposito. Kung nakikita ninyo, yung tapyas na yan ay nagpapahiwatig ng deposito. At ang pinaka-pointer dito mga katiits, ito ang pinakaulo. Yan, pinakatuka ng manok mga katiits. Ito ay chicken head sign. Kadalasan, marami sa mga vlog ko ay mga bato na hugis manok mga katiits. Pero ito kakaiba dahil ito ay kahoy. Hindi lang namin alam kung anong klaseng kahoy ito. Magaan ito mga katiits. Yan, kung makikita na ninyo dyan, nagkabiak na mga katiits sa kalumaan. Yan. At ito, mga kasamahan ko ang gumawa nito. Tinetest nila kung gaano ka tigas ang kahoy na ito. Ang sabi ng iba kong kasama ay ito ay dinog. Pero hindi ko makumpirma kung dinog ba ito mga katiits. Magaan, hindi katulad ng isang kahoy na ito na mabigat. Ito magaan lang mga katiits. Pero hindi ito nasira sa ilalim ng lupa. Kaya meron itong water resistant mga katiits. Nakita ko ang kanilang butas sa lalim na 30 feet. Nakuha nila ito. At pag abot nila ng 30 feet ay naka vertical na sila or horizontal. Vertical 30 feet at naka horizontal sila sa 30 feet mga katiits. Doon sila nagsimulang nag-vertical. Mga 4 meter siguro ang lalim ng kanilang tunnel. At doon, iniwan na nila ang site nila. Pati mga gamit nila lahat mga katiits, iniwan nila. Naglaho lang sila mga katiits. Ng araw na yon na recover nila itong site na ito. Kaya ito ay isang patunay na totoo ang treasure hunting mga katiits. Kaya sa laging nagsasabi na pagod lang ang makukuha natin sa treasure hunting, hindi yan totoo mga katiits. Kailangan yan ng pasensya, mahabang pasensya mga katiits. Kahit saan tayo dito sa mundo, kahit mapanegosyo man or anong uri ng trabaho, kapag wala kang access or knowledge, ganyang klase na uri na trabaho, ay hahantong sa walang kwenta ang iyong ginagawa mga katiits. Kailangan
talaga meron kang knowledge at alam kaunting research sa ganitong klase na trabaho. Dahil ang treasure hunting mga katiids, maraming pasikot-sikot yan at nakakaubos yan ng pera at panahon. Kaya aralin talaga mga katiids ang treasure hunting. Ang nakaka-recover sa nakuhaan ng ganitong sign, mayroong isang hapon na nakapunta dyan sa area nila mga katiids, at yun ang nagsilbing guide sa area na yon. At ang ginawa ng hapon, hindi naman sila gumagamit ng mga gadget, kumpas lang at mapa ang ginagamit ng hapon. Kaya lang nahirapan sila sa umpisa. Nakahukay sila ng 9 na butas mga katiids, hindi magkapareho ang lalim, at doon sa ika-9 na butas nakuha nila itong sign na ito. Kaya doon nila na-recover ang deposito na kanilang hinahanap. Yan ang markers. Kaya yan ang dapat nating tandaan. Kadalasan kasi ng mga Pilipino, ang mindset ay pag hindi na pinpoint ang area ng tamang dig spot ay susuko na. Yan ang dapat nating tingnan, na kahit nga ang hapon na pumunta dito sa Pilipinas at nag-recover mga katiids, naabutan siya ng 1 year mahigit at 9 na butas ang kaniyang hinukay, kahit may dala silang mapa at kumpas. Yan ang dapat natin tandaan. Hindi siya gumagamit ng anumang detector para tukuyin ang area. Ang kanyang kaalaman at paggamit ng kumpas at mapa, yun ang kaniyang batayan. Kaya lang nahirapan sila dahil yung bato na nilagay ng dating hapon na naglibing sa area ay nawala mga katiids. Rolling area kasi yun, baka nahulog yung bato sa ibaba na bahagi at hindi na nila nakita kung saan ang eksaktong lokasyon na kinalagyan ng bato. Ang sign doon, sabi ng naging kasama ng hapon, ay parang kamao ng tao ang butas. Doon sana sa harap ang layout ng area na yon. Kaya nung ika-9 na butas na nakuha na nila ito, na target na nila ang tamang dig spot mga katiids. Yan, ito. Luma na yan mga katiids. At ang isa pang koleksyon ko na ipapakita ko sa inyo, ito mga katiids, itong pinapatungan ng mga sign na hukay namin ito. Marami ito mga katiids, parang isang truck. Kaya lang pinaghahatian ko sa aking mga kasamahan. Ito ay nagsilbing parang takip sa hinuhukay namin. Ang nakita lang namin nung na point namin ang area, dahil kampo yun ng mga Japanese mga katiids, at merong nakapagsabi na dyan banda. Ang nakita lang namin, nag-iisang tugas na nakatayo. Kaya hinukay namin tuloy-tuloy at doon namin nadatnan ang napakaraming tugas na kahoy. Ito mga katiids, yan. Ginawa kong upuan. Yan ang nahukay namin. At pinagawa ko ng upuan dahil priceless na ang ganitong klase na kahoy. Kahit 1,000 years mga katiids ay hindi ito masisira. Kaya naging isa sa mga koleksyon ko sa pagiging treasure hunter. At pinakita ko lang sa inyo dahil kadalasan kasi ng mga treasure hunter ay gold bars ang kanilang hinahanap mga katiids. Pero ito ay priceless na. Mga kahoy na tugas na nagsilbing marka na iniwan ng mga Hapon doon sa site na pinaglibingan nila ng mga deposito.
Kaya hindi lang mga gold bars ang hanapin natin, pati ito, protektahan din natin at itago ang ganitong klase na mga kahoy mga ka-TH. Dahil yan ang naging saksi sa kaganapan noong unang panahon. Yan, parang artifacts na yan mga ka-TH. May halaga din ito. Kaya yung isang kasama ko na sinabihan ko sa uri ng kahoy na ito ay nag-offer siya ng 60,000, pero hindi ko ito bininta mga ka-TH dahil may halaga na ito para sa akin. Isa sa aking mga koleksyon. At yan lang po, sana naintindihan ninyo lahat ang aking sinasabi at naway magbibigay ito ng kaunting aral at kaalaman sa inyo. Yan lang po mga ka-TH, at once again, maraming salamat sa laging pagsubaybay ninyo dito sa channel ko. God bless sa atin lahat. Ingat kayo lagi. God bless.